Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, abay, corner. Pag-usapan natin, ito nga pong matinding banat. Oo, ni Jinky Luistro dito nga po kay Vice President Sara Duterte. Kasi ito 'di ba yung hinihingi niya, yung due process. Oo, kasi gusto nga nilang i-dismiss eh. Kasi parang hindi daw nasunod yung rule of law and due process. Eh, unang tanong ko nga sa'yo, pinapatawag ka, hindi ka nga uma-attend. Ano pa bang due process yung hinahanap mo? In short, gusto mo lang talagang i-dismiss yan. Gusto mo lang talagang tulungan ka ng Supreme Court, pero hindi na mangyayari yon. Now, eto, na-corner si Sara. Whether you attend or not, meron kang kalalagyan. Panoodin natin tong interview ni Jinky Luistro, mga minamahal, with Karen Davila. Alright, sige. Under the rules there is. So they can cross-examine a witness. However, Karen, the direct examination and the cross-examination must be conducted by the justice members alone. I The see. lawyers are not allowed to participate yet Yun nga. in the Oo. proceeding before the Justice Committee. No? Yeah. As a matter of fact, their participation... just to Representative. finish, Go Karen, ahead. the participation of the lawyers in the proceeding before the Justice Committee is limited to assisting the parties or their client. So, that means uupo ka lang sa tabi ng client at i-assist mo siya while he answers or participates in the impeachment proceeding before the Justice Committee. Yes, Karen? Okay. So, Representative, if Vice President Sara Duterte does not attend, right, she chooses not to attend, then the lawyers will not attend. Ano pa ang i-hear ninyo? One side lang magpe-present. What is important, Karen, we are giving her the opportunity, right? Whether she attends or not, it will be her choice. It will be her decision. And So, narinig ninyo yung sinabi ni Jinky Luistro kasi tinanong siya ni Karen Davila, what if hindi umattend? Itong si Sara Duterte, ano yung i-hearing ninyo? Well, sabi nga naman ni House Justice Committee Jinky Luistro, whether she attended or not, 'di ba, umattend ka man or hindi, tuloy ang precedent. Tuloy ang proseso, tuloy ang hearing. So, kumbaga sa madaling sabi, wala kaming pagbabasihan, kundi ito lang kasi hindi ka sumagot. So, dito lang kami nakabase, di iaakyat na yan sa plenaryo at pagbobotohan. And then after na pagbotohan sa plenaryo, syempre, 'di ba, i-refer ka ulit sa House Justice Committee para magpaliwanag. Kapag di ka panay ng paliwanag, dito na yan sa Senado. Direkta sa Senado. And eto meron kasi tayong nabalitaan na itong si Sara Duterte parang mayroong second option. Well, kakapalan na lang talaga ng mukha yan ni VP Sara Duterte if ever man na itong si Inday Lustay ay mag-resign. Mukhang nagpapahalata lang talaga na hindi mo kayang sagutin itong ang mga ipinupukol sa'yo kung kaya't ang kanilang second option is mag-resign. Which is matagal na nating niyang naririnig sa kanyang mga abogado. Oo, nung pinag-uusapan pa lamang ang impeachment, which is may impeach ka or magre-resign ka para makatakbo ka. Kasi once na mapukpukan yang si Vice President Sara Duterte dito nga po sa impeachment, 'di ba? Once na mapukpukan yan siya diyan ng Senado, kung alam naman natin na medyo tagilid siya at alam natin yung boto ay medyo hindi pabor sa kanya. Kasi tama lang din naman, 'di ba? Sa mga senador, basahin muna ninyo. Yung impeachment complaint bago kayo bumoto ng yes or no. Kasi may mga senador diyan, mga hayop talaga tong ibang senador na to eh. Hindi ba nga nakakarating sa inyo yung impeachment complaint? May boto na agad kayong no? Kung hindi ba naman kayo anak ng mga yawa, diba, sana, bago makarating yung impeachment complaint or yung papers sa inyo, basahin nyo ng mabuti. Yung grounds, yung violation, lahat-lahat bago kayo bumoto. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung mga katulad ni Robin Padilla na mga hindot-salot, abay walang patutunguhan yung impeachment na yan. Now, kung alam ni Sara Duterte na tagilid siya, wala siyang choice. 'Di ba, kundi mag-resign.
'Di ba? Tapos papalabasin nila, oh, that is fishing expedition. So, magkikreate na naman yan ng chaos. Alam niyo yung chaos, mga minamahal? Magkikreate naman yan ng awa sa sambayan ng Pilipino. Eh, nandyan si Nyulo. Ano masasabi mo, Nyulo? Tulungan ko na nga si Mima. Hello po, magandang tulungan ko na po ang ating mahal na kaibigan si Mima. Ito nga po, ang sabi nga po ni Jinky Luistro, explain ko lang, tulungan ko si Mima kasi po, kapag hindi siya umattend, ibig sabihin, tuloy na po, may probable, ayun po yung kine-question kasi ni Sarah na wala daw siyang, ayan na naman, yung kine-question niya dati sa Supreme Court na wala daw siyang due process. Ngayon po, abot ang due process. May 10 days due process. Meron pa po siyang rejoiner. Kaso, meron siyang rejoiner po, hindi niya grinant. Kasi kung yung 16 pages niya, wala po siyang sinagot. Dapat po sumagot siya para may rejoiner siya ng 3 days na sasagot uli ang complainant. Kaso wala po. Ilang due process na po ito kapag hindi siya pumunta. Ngayon, kung pupunta naman po siya, sa tingin niyo po ba, si Sarah, masasagot po ba niya yung confidential funds, yung Ramil Madriaga, yung iba't ibang mga youth summit? Yun po ang tanong. Kasi yung sabi kasi dyan sa Nyulo, kasi yung sabi kasi dito, yung abogado niya, nandyan lang sa gilid niya. Oo. Hindi siya... Hindi pwedeng mag-interact. Oo, yung abogado. So, meaning si Sara Duterte ang sasagot. Yes. So, at the end of the day, mukhang nakikita ko, Nyulo, na hindi talaga. Wala. Wala talaga. Kasi si Sara Duterte, hindi niya kayang mag-isa eh. Hindi niya kayang sumagot ng siya lang. So, I think parang, diretso na yan. Sureball na yan agad sa Senado. Oo. Eh ngayon, pag nakarating sa Senado, ano yung take mo doon? Ngayon, pag nakarating sa Senado to, kasi nga, kung, sasabihin dito na magkakaroon kasi ng mini trial yan sa Kongreso. Yung mini trial, Mima, at mga minamahal. Ang mini trial po is, halimbawa po, magbigay tayong example, kay Ramil Madriaga. Papatunayan lang po ni Ramil Madriaga na kilala niya si Sarah dahil dininay eh. Pero hindi na po malalim, kaya po mini trial. Magpapakita lang ng pictures, magpapakita lang ng convo, pero hindi na po yung tatalakayin internal o sasaliksiin maigi. Papakita lang, ganun lang po. Then pag napakita po yun, napatunayan po yun, ay iaakit na po yan sa Senado. Ngayon, nasa mga senador na po yan. Sa tingin nyo po ba yung mga senador na yan, kapag sila nakitaan na ng taong bayan sa Kongreso yan, nabulatlat yan, ng kahit kapiraso lang, kapiranggot lang po. Yung bank account yung inaantay. Yung sa yan, kapiraso rin yan. Kumbaga, kung example naman natin sa Kongreso, yung mini trial ng bank account, listahan lang po yon. Hindi po titignan doon kung ano lang yun, papakita lang yun. Parang isang pakita lang sa screen yun. Hindi pa internally tatalakayin yun kung sino. Papakita lang po yun. Ngayon, pag nakita po natin doon, mga suspicious deposits, suspicious na person, na mga nag-deposit doon, hindi po ba tataas kilay nating mga taong bayan yan? Tapos makikita mo, iaakit sa Senado, yung Senado, haharangin nila. Magkakaroon na naman sila ng sasabihin nila na i-dismiss nila. Sa tingin nyo po, hindi magwawala ang taong bayan? Yung tactics na naman, kagaya ng ginawa ni Chis Escudero. Pero I think hindi yan gagawin ni Soto. Hindi gagawin. Kasi si Tito yan Soto po, nakita po natin, una pa man, nagsisimula pa lang tong impeachment, nararamdaman pa lang niya, sinabi niya, forthwith, mag-uumpisa tayo. So ano yung kinaibahan ni Chis dito kay Soto? Napakalaking kaibahan kasi nakita natin, si Chis Escudero, bandang huli nakita natin, talagang puppet ni Sarah. Naalala niyo po ba nung nagsalita siya? Proud na proud pa siya, binibira niya si Speaker Martin Romualdez. Pero nasa likuran niya si Sarah, kinokontrol siya, palakpak ng palakpak yung impacta. Ibig sabihin, matagal po tayong niloko ng hayop na butas-butas ng mukha ni Keso. Di ba, SpongeBob? Alright. So, at the end of the day, corner dito, si Sara Duterte. So, whether she attended or not, meron siyang kakaharapin pa din talaga. So, Pakinggan pa natin si Jinky Luistro. Pakinggan mo! nga, hindi ko naman ini-end eh. Makuha ka na muna. Ayan, medyo masipag si Mima, kaya tinutulungan po natin. Justice Committee, we afforded her the right to due process. No? So, correct. Unang magpre-present ang complainant.
Nawala dyan si Jinky. May ads. O, habang may ads po, inaayos ni Mima. Unang magpe-present po ang complainant. Ipe-present po nila ang confidential funds. Ipe-present nila ang DepEd accusation. Ipe-present nila si Ramil Madriaga. Ipe-present nila yung bank account. Oh. Representative Luistro. Ito na, Because she's nagpalit. saying that this is just a proceeding before the Justice Committee, similar to a preliminary investigation by a fiscal in a criminal Your case, no? Where the participation of lawyers are actually not encouraged, no? Talagang mas maganda na mag-participate ang ating Vice Presidente for her to be able to present her evidence and her witnesses, because this will be considered in the determination by the justice members of Pause. existence or not. Kita nyo, the complainant will represent the witnesses and the evidence. Mima, ano ba yung evidence? Yung sinabi mo Ebidensya kanina. niya, yung mga ebidensya niya. Bank account. Lahat ng ano niya, ipipresent niya kasi di ba may mga allegation tungkol sa bank account, kay Ramil Madriaga, sa pagtitreat niya sa presidente. So, lahat ng depensa niya against sa mga accusation sa kanya ay kailangan niyang depensahan. So, Yun. in short, kapag hindi umattend itong si Sara Duterte, mas pinadali niya lamang ang proseso. Oh, yan po. Makikita nyo, ipepresenta po Ramil Madriaga. Papaliwanag ni Ramil Madriaga yung complainant muna. Unang araw, magpapaliwanag. Paano mo nasabing ganyan-ganyan. Pangalawa, magpapasampi na po ng bank account ang Kongreso. Bank secrecy law, walang kwenta yan sa impeachment. Meron. Pangatlo, ipapasampi na sino? Si Mercado. Ang 50K na suhol. Ay, 25 ata yun. 50K si Mercado procurement. Okay. 25K yung bataan. Oo. Yan po ang aabangan natin. Marami pang iba, ipapasampi na yung Army sa Youth Summit, yung 15 million. Yung may bayad daw pero libre. Oo. At saka kaya po pinagbabawal si POA at si Monsayak dahil involved sila. Si Monsayak po sa procurement dun sa abutan ng pera at si POA po diyan sa Youth Summit. Continue tayo. Continue. Of probable cause. Because you are correct, Karen, when you said, how will she present her evidence if she will not attend and the lawyers are not allowed yet to participate? You're correct on that. Pause. Malinaw. Pag hindi siya umattend, hindi rin pwede mag-represent sa kanya yung lawyers. Hindi po to good governance hearing. Ito po ay impeachment constitutional po ito. Ito po ay pinakamalaking parte ng pagpapaalis ng most powerful na tao sa atin. So, hindi po siya, kaya nga sabi namin ni Mima at sabi ni Mima kanina, umattend ka, talo ka. Hindi ka umattend, talo ka pa rin. Wala pong paglalagyan si Sara. Corner. At the end of the day, corner. At the end of the day, corner. Corner itong si Sara Duterte. Kasi kahiyan na lang din naman kung hindi siya sisipot. At kung sisipot din siya, isa din naman kahiyan. Kasi paano niya sasagutin yun? Yes. Dito pa nga lamang kay Ramil Madriaga, ang dami ng ebidensya na nagkakasama sila. Yes. Dito nga po sa joint bank account ni Yes. Sara Duterte at ni former President Duterte, Yes. ang dami ding ebidensya. May mga hearings na din. No? Yes. Diyan yung sa mga procurement Yes. and all the aspect matters, may mga ebidensya. So, how can na i-defend niya yung sarili niya sa mga ganitong klaseng situation, dito din, may hipit na naman siya. This will be a dangerous one for Sara Duterte because you must defend all allegation on this impeachment complaint. Okay? I-play mo ulit. Diba, ang tanong dito, is the House Justice Committee taking the role of the impeachment court? Kasi Yan daw. Ang sinasabi dito, parang, ano ba kayo? Sabi ni Karen, Jinky Luistro, ano ba yan? Parang pinangungunahan nyo na taking the role ng impeachment court, yung mga Senado. Hindi po. Kaya po naging ganito. Kaya po naging ganito sa Kongreso dahil din kay Sara. Bakit kamo? Inutusan ng Supreme Court na bigyan ng sa amot-abot na due process. Ayan. Lahat binigay na. Lahat binigay na. Ngayon, Ano bang hinahanap mo? yung mini trial na mangyayari, galing din po sa Supreme Court yan. Na bago iakyat doon sa impeachment court, ay tignan muna kung may sufficient evidence or ground. Yan po ang inutos sa Supreme Court. Kaya po, siya mismo, yung laso ni Sara, ang lalason sa kanya. Nasa pangatlo na tayo sufficient and form, Oh. substance, grounds, Ground.
Naku, malapit na sa plenaryo, tapos Oo. magbobotohan Plenaryo, na. bobo- Tapos ibabalik ulit sa House Justice Committee. And Oo. then ipupunta na sa Senado. Oo. Papalapit na tayo sa exciting part. Oh. Having this hearing. Hindi ba dapat sa impeachment Oh, yan. ito ginagawa? That is why, Karen, I call the proceeding, the hearing proper before the Justice Committee as a mini trial Oh, mini Meaning- trial. to distinguish it from the full-blown trial which will happen in the Oh. Senate. No? The Kumbaga purpose po, preliminary. Preliminary, pauna. Preliminary, paghahanda. Oo. Para po, bago dumating sa korte, kumpleto na ang ebidensya, kumpleto na ang complainant, kumpleto na ang probable cause. Pagdating po sa impeachment court sa Senado, ihahain na lang nila, then kung may question sila sa mga statement, doon na po nila tatalakayin internally. Kung sino ang gusto nila ipasampina pa bukod sa nakita nilang mga witness at complainant, ipapasampina nila. or which I describe as a mini trial, is to give opportunity to both parties, the complainant and the respondent, to present their witnesses, to present their evidence, so as when we determine the probable cause, the justice members will be guided. Oo. May probable cause ba? Considering Meron. the evidence presented by the Oh, complainant. ito naman. Ito yung sinasabi namin ni Mima. Pumunta, hindi. Kasi nga, magpe-present ka ng evidence, ang witness. Ano po ipipresent ni Sarah? Yan po ang tanong namin sa inyo. Sige nga po, ano po ang ipipresent ni Sarah ang evidence? Wala nga, kasi nga yung ginagawa niya ngayon, ang gusto nilang mangyari, dismissal. Hindi nga nila kayang sagutin eh. 16 na nga yung abogado, Leche. O, ikaw, Mima, ano ipipresent niya sa evidence sa confidential funds? Oh. Wala. Oh, ano ipipresent niya kay Mary Grace Piatos? Wala. Oh, anong ipipresent mo na hindi mo kilala si Ramil? Wala. Oh. Diba? Baka mamaya sasabihin niya lang na, ay hindi, normal lang naman na magkaroon ka ng picture sa isang supporters mo. Siguro pwede niyang gawing reason yun. Pero yung nagkaka-video call kayo, nagkakasama kayo sa kampanya. Kasama pa si Jinggoy. Oo, hindi mo pwedeng itanggi yun. Na hindi patay. talaga kayo magkakilala. Binate mo pa nga, happy Birthday, birthday, Sir Ram. Ram. Diba? So, hindi mo pwedeng itanggi yun. Oh. And the counter evidence presented by the respondent. That's why this is very significant for the respondent to consider, no? Kasi this is the opportunity for her to counter the evidence of the complainant. Oh, And post if she mo. doesn't Nakarinig niyo counter- po yun. Na eto po ang pagkakataon mo, Sara Duterte, sabi ni Luistro, na ipaliwanag mo. Eto na yung pagkakataon mo. Huwag yung baliwalain, di ba? Eto na, huwag mo daw sayangin tong pagkakataon na to. Kasi eto na yung due process na hinahanap mo nun. Ang tagal mong hinahanap to sa Supreme Court. O ngayon, ang daming due process na binigay sa'yo. Pag tinabla mo to, ikaw na ang may problema, hindi na yung Kongreso. Oo. Or baka naman gusto mo lang talagang takasan. Tama. Diba? Of course. Anong mangyayari dito sa evidence ng complainant? It will be unrebutted. In which case, there's a possibility. Unrebutted. Actually, parang sa kaso ko lang din yan. Oh, sige. Kwento ko sa'yo Siyempre, di ba, nagkaso ako dati sa ex ko. Oh. So, yung ex ko hindi dumadating sa hearing. Yes. So, ngayon, dahil di siya dumadating, nakatatlong hearing kami, ako lang yung pumupunta, hindi siya sumisipot. Unrebutted. Unrebutted. So, meaning, walang pagbabasihan, kundi ito lang. Yung ebidensya ko lang. Kung sumagot siya, di nagkaroon ng... Magkakaroon ng timbang. Oo, timbang. Sa timbangan po, si Oo. Mima lang ang sumagot, eto lang. Ito lang. Ako lang pinagbasihan Si Mima nila. lang mabigat. Ganyan din po kay Sarah. Ngayon ang ending, nagkawaran siya. 'di ba? Yun po ang sinasabi natin probable Oo. Ngayon, kay Sara Duterte naman, kapag hindi siya dumalo, yung pagbabasihan lang doon is yung complainant. Tama. So ngayon, kumbaga sa madaling sabi, kapag na-impeach, 'di ba, na-impeach itong si Sara Duterte, nagkaroon ng trial, edi malapit na siya sa katotohanan na Malapit. makonvict siya. Yun. Posible siyang At kailangan makonvict. sumagot ka rin, Sarah. Kasi Oo. nga, Binibigyan ka na ng due process maiipit ang mga senador mo. Kailangan ka sumagot. Maiipit ang mga senador mo. Kasi, paano ka pagtatanggol ng mga senador mo? Wala kang sinagot doon. Wala silang pagtatanggol na salita mo. Ano sa pagtatanggol nila? Wala. Si Marcoleta, itatanggol yan kahit anong mangyari. Wala. Kahit itong si Malabo. Robin. Malabo. Mamaya pag-usapan natin yan si Robin tas si Marcoleta. Oo na, kahit wala atang sabihin si Sarah, sila yung maglo-lawyering. Di ba? So, continue tayo. Magkaroon ng probable cause because these are unrebutted, no?
Okay, is there a limitation to how long Ayan na. you can conduct, meaning the House Justice Panel, how long it can conduct this mini trial or the hearing of presentation? The Because, only, yeah. what's your limit? The only limitation we have is the 60 session days. Oh, No? Okay. The 60 session days which is given to the Justice Committee to finish the entire proceeding before the Justice Committee Patay. and bring the committee report to the plenary. Oh. Okay. Because Ayan some na. sources Ayan na lang ang say, maganda dyan, and Mimay. nakita naman natin in the past, candidates can be destroyed by holding the hearings for Yan. so long. Yan. One that happened to former Vice President Jejo Marbina. Yan. I remember the hearing that went on so long in the Senate. At Yan. one point, di ba? So, ang tanong ng ilan is, will the House Justice Committee use this Yan na. opportunity to, kumbaga, pahahabain nyo itong Ayan hearing na. presentation Yari. para masira ang reputasyon ng Patay. Vice Presidente instead of just voting on it, Mm. deciding it's sufficient, letting the plenary decide, padadala ba yan Kasalanan din sa naman Senado? sa akin. And Oh. then you Kaya have po, ayan na lang maganda dyan. Yan na lang maganda Ang dyan. ending dyan, kasalanan din naman ni Sarah Oh. whether she attended or not. Mm. 'Di ba? Kasi wala naman choice eh. Oo. 'Di ba? Oh, ngayon, eto na po. Ayun yung pinag-uusapan nila. Oo. So, eto po ang maganda dyan. Sabi ni Karen na parang, paano to? Baka patagalin nyo to. Oo. At hindi nyo na, masira masyado si Sarah. Wala po tayong magagawa doon. Kaya nga po may due process again. Di ba? Kailangan mo sumagot, Sarah. Kasi, pag iimbestiga yan, tapos hindi mo didepensahan, wala na, finish ka. Para kang isa kang papel na unti-unting pinupunit, pagkapunit, nilamukos, pagkalamukos, sinunog pa hanggang sa maging abo. Ganun po yun. Oo. Kaya abangan po natin yan abangan po natin yung impeachment proceeding sa Committee on Justice. Tandaan po natin, wala pong break, dire-diretso po hanggang mahal na araw po to. Okay? Alright. So again, it's me again, Alicia Ninyo. And And Andrew E. Bye-bye. ingat mga kababayan.